So kung magkano po ba yung ginagastos ko sa akin pong buwan ng gastusin dito sa New Zealand. Kasi share ko na rin po sa inyo kung magkano ba yung sinasahod ko per week at per month po dito sa New Zealand. Kayo nang bahala mag-decide kung sa tingin nyo po may matitira pa o wala nang natitira sa ating sinasahod dito sa New Zealand. So syempre po ang aking pong trabaho, pumapasok po ako 48 hours per week, Lunes hanggang Sabado po. So sa loob po ng isang buwan, yan po ay 192 hours, give and take na po yan. Maaring lumak ng kaunti, maaring bumaba. So depende na po kung ako po ay medyo late pumasok o medyo mas maaga po akong umuwi, parang ganun po. So normally po 192 hours po per month po ang aking itinatrabaho. Ang ibibigay ko po sa inyong figure ay sinahod ko ngayong January at yan po ay galing sa aking payslip. So sa aking first week po sumahod po ako 1,584, wala pa po yung kaltas. Second week ko, sumahod po ako ng 1,308. Wala pa rin po yan tax at wala pa rin pong deduction. Sa akin pong third week, mahod po ako ng 1,696. At sa aking fourth week po, parehas na parehas yung oras ko. Yan po ay wala pang deduction. Sa loob po ng isang buwan na pagtatrabaho ko, 4 na linggo po, sumahod po ako ng $6,285 po. Yan po ay wala pang tax, wala pang deduction. Ibig sabihin, yan po yung pinagtrabahuhan ko 192 hours po. Ngayon, pagkatapos po ng deduction, magkano na lamang po ang natira sa ating 1,285? So, ang natira na lamang po dyan, after deduction, $4,183 po. Yan po ay isang buwan po natin pinaghirapan dito sa New Zealand pagkatapos po ng mga tax at ng deduction po sa ating payslip. Sa $4,183, dyan na po tayo magbabudget po para sa ating cost of living. So, unang-una, syempre, dapat nating isalang-alang pangbayad po sa bahay. So, sa akin po, ang aking bahay, 200 per week. Sa loob ng isang buwan, $800 po. At sa aking pagkain, bumabudget po ako 150 per week, 600 po. At sa aking gasolina, bumabudget po ako ng 250 per month na po. Meron din po tayong insurance. Ang aking insurance, $70 per month. Kaya po ako nag-compute ng per month kasi may mga per month po tayo na binabayaran para hindi malito ang ating mga viewers. Ngayon po, bukod po sa ating pong bahay, sa ating pagkain, sa ating gasolina at sa ating insurance. Pag po ikaw ay bago lang dito, hindi ka pa bayad sa sasakyan, meron ka pa pong bayaring sasakyan. So normally, nagre-range po ngayon ng sasakyan dito, 130 pataas po. So ako naman po, bayad na po ako sa kotse, kaya hindi ko siya isinama sa aking calculation. Paano po kung kayo po hindi pa bayad? So syempre kasama po yung sa inyong babayaran. So katulad ng sinabi ko, yung pong aking ibinigay na figure, akin pong sinasahod yan, at akin pong mga gastusin yan per week hanggang per month. So sa inyo, syempre, pwede mag-iba yan. Depende kung paano kayo kumukonsumo, maaring mapamahal, maaring mapamura. Iba-iba po tayo. Ngayon, bukod po sa ating pagkain, gasolina, sasakyan, sa ating bahay, yan po yung mga dapat talagang babayaran. Meron pa po tayong mga ibang gustong bilhin, wala pa po sa computation natin yan. Wala din po sa computation natin yung po mga padala po natin sa Pilipinas. Tulad ng sinabi ko kanina, ang aking pong per month na sinahod, 6,285. Nung mabawasan na, 4,183 na lamang po ang natira po sa ating sinahod. Ang aking pong bayarin, linggo-linggo hanggang isang buwan, umabot po ng 1,800 po. Yan po ay wala po akong sasakyang binabayaran. Pero iba po yung sa inyo kung may sasakyan kayo. So yung akin po, pagkain, bahay, insurance, gasolina, umabot po yan ng 1,810. Simula po ng 6,285. Kaltasan na siya, naging 4,183 na lamang po. At nung kinaltas pa po natin ang atin pong mga cost of living na bayarin na 1,810, natira na lamang po sa atin ay 2,373. Sa 2,373 na yan, dyan pa po babawasin ang padala nyo sa Pilipinas, ang bilihin nyo pong pansariling katawan kung meron kayong mga gustong bilhin, at dyan na rin po manggagaling yung savings nyo. Paano, katulad ng sinabi ko, kung hindi pa kayo bayad sa inyong sasakyan, paano kung may utang pa kayo sa Pilipinas? Kaya kabayan, sa inyo ko po ibinibigay ang desisyon. Ano po sa palagay nyo? May matitira pa po kaya sa isang OFW na bagong dating dito sa New Zealand kung siya po ay sasahod at gagastos ng mga ganitong gastusin? Muli kabayan, maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po.